At daddy, umalis po si Juan Miguel dahil birthday daw po ng kaibigan niya. May party nga po doon. Pinapasama nga po ako kaso sabi ko wag na. Dito na lang po muna ako sa inyo. Pagpapatuloy niya. Kaagad na nagsalubong ang kilay ng daddy niya. Hinayaan mong pumunta sa ganun si Juan Miguel? Anak, for sure may inuman doon. Paano kung may mang-akit sa kanya ng babae? Dad, what are you saying? He promised me na uuwi rin siya agad mamayang hapon at hindi siya magpapaakit dahil engaged na po kami. Subukan niya lang dahil matatamaan siya sa akin. Loyal po si Juan Miguel sa akin, Dad, kaya sigurado kung hindi siya magluloko. Loyal nga ba talaga sa iyo ang lalaking yun? Nagtatakang tanong ng mami niya. She have a deep sigh. Yes, ma'am, hindi siya gagawa ng ikakasira namin. At saka binalaan niyo po siya, di ba? Yes. Pero hindi pa sapat yun, Claire. Kapag nagloko ang lalaking yun, talagang malilintikan yun sa akin. Galing na mismo sa ama niya, uupakan ko yun kapag pinaiyak ka. Did he really say that? Natatawang tanong ni Claire. Oo, anak. Gumuhit ang ngiti sa mga labi ni Claire. She just can't believe na maayos na ang mga magulang nila. Mas magandang maayos na ang lahat. Ang bawat panig kaysa magkaaway. Ano bang mangyayari kapag palaging mag-aaway? Wala namang patutunguhan yun, di ba? Lalo lang madadagdagan ang galit ng bawat isa. Nag-usap pa silang tatlo. Pinag-usapan ang tungkol sa magiging kasal nilang dalawa ni Juan Miguel. Hindi pa rin alam ni Claire kung kailan sila ikakasal, pero pag-uusapan nila yon kapag nandito na si Juan Miguel. Matapos mag-usap, nagtungo na sila sa kusina para sabay-sabay na mananghalian. Nang matapos silang mananghalian, lumabas muna si Claire sa garden para magpahangin. Umupo siya sa duyang nandun at tumingin sa kulay asul na kalangitan. Napansin lang niya sa tuwing kasama at iniisip niya si Juan Miguel. Hindi mawala-walang ngiti sa kanyang mga labi. Nasita nga siya kanina ng daddy niya dahil parang luka-luka raw siya. Ganito lang siguro ang pakiramdam kapag alam mong nasa tamang tao ka. She chose the right person. Pinili niya ang taong magmamahal ng totoo at buo sa kanya. Hindi niya pinagsisisihan na nakilala niya si Juan Miguel. Pero hindi pa rin mapigilang isipin ni Claire kung ano nang nangyayari sa fiancé. Kinuha niya ang cellphone sa bulsa saka tinawagan ang numero nito. Ngunit hindi ito sumasagot. Ring ng ring lang ang telepono nito. Baka nagkakasayahan na sila kaya imbis na kulitin pa, mas pinili niyang magduyan dahil matagal-tagal na rin niya itong hindi nagagawa. Habang abala sa pagduduyan, biglang may tumawag sa kanya. Nang lingunin niya ito, iyon ni Claire, nakita niya si Charles. Nagtatakang nilapitan niya ang lalaki sa labas ng gate. Ano naman ang ginagawa niya rito? Charles, what are you doing here? I came here to visit you, Claire. Gusto mo ba akong papaso? No, kahit kailan talaga ang sungit mo. You made me this, Charles. If you didn't cheat on me, baka hindi kita tinatratong ganito. You can leave now. Kung balak mong ligawan ulit ako, I'm so sorry, but you're late. Inangat niya ang kamay kung nasaan ang singsing na ibinigay ni Juan Miguel sa kanya. I'm already engaged. Pagpapatuloy niya. Damn it, hindi pa kayo mag-asawa, kaya pwede pa kitang agawin. Sa kanya, wait, what? May balak kang agawin ako? Ang kapal naman ang mukha mo, Charles. Hindi mo ako maagaw at hindi ako magpapaagaw. Get out. I don't wanna see your face anymore. Ngumisi si Charles. Kaya kong gawin ang gusto ko. Agawin ka pa kaya? Hindi ka pa naman kasal eh. Umahalak ka ito at tuluyan nang umalis. Naikuyom na lang ni Claire ang mga palad dahil sa lalaki. Imbis na pansinin pa, bumalik na lang siya sa duyan. Ngunit saktong paghakbang niya ay nag-ring ang cellphone niya. Nakakunot noon niya yung kinuha at sinagot. Ang tawag ng makikitang si Paulina ang caller. Oh, Paulina, napatawag ka. Claire, may kailangan ka malaman. Anong kailangan malaman, Paulina? It's about Juan Miguel, Claire. Anong tungkol kay Juan Miguel, Paulina?
Sinagot siya ng kaibigan. Hindi nagtagal, nanlaki na lamang ang mamatay niya at hindi makapaniwalang tumingin sa kawalan. Makalipas ang ilang sandali, unti-unti nang tumulo ang mainit na likido sa kanyang mga mata. Nakita na lamang ni Claire ang sarili na tumatakbo sa kwarto niya. Doon niya ay kinulong ang sarili habang sunod-sunod ang pag-agos ng luha sa kanyang mga mata. Akala ko hindi ka na makakapunta, bro. Why are you thinking that? Cruz, kapag sinabi kong pupunta ako, okay? Sadly, hindi sumama si Claire sa akin. Mas pinili niyang mag-stay sa parents niya. Tugon ni Juan Miguel sa kaibigan niyang si Cruz. Well, it's fine. Halika na. They are waiting for you. Gusto mo ba na munang kumain bago uminom? It's fine. Busog ako. And before I forget, happy birthday to you, bro. Thank you, bro. But are you sure? Yep, he answered. Ngumiti lang si Cruz sa inakbayan siya at inaya patungo sa lugar kung saan sila mag-iinom. Nakasanayan na nilang gawin ito. Minsan lang naman ito mangyari kaya tinanggap na niya ang alok ng kaibigan niya. Maraming tao sa venue pero hindi naman niya mga kilala ito. Maraming mga babae ang tumitingin sa gawin niya at malalagkit ang mga tingin nila sa kanya. Si Claire ang tanging magpapangiti sa kanya kapag tiningnan siya nito ng malagkit. Na makarating silang dalawa sa lugar, bumungad agad ang tatlo niya panilang kaibigan, si Warren, Briggs at Rill. Mabuti naman at napapunta ni Cruz si Rill sa ganitong okasyon. Kilala nila ito. Wala itong test sa ganitong klaseng bagay. Uy, invited ka pala, Juan Miguel. Natatawang tanong ni Rill sa kanya. Bago sumagot, umupo muna silang dalawa ni Cruz. Ano sa tingin mo, Rill? Pinagsalubong niya ang mga kilay at nakangising tiningnan ang kaibigan. Sa tingin ko, enough. Enough, guys. Baka mamaya kung saan na naman mapunta yan. We're here to celebrate, hindi mag-away, okay? It's Warren. Who the hell told you that we're fighting? Nagtatakang tanong ni Rill kay Warren. Nan, tipid na sagot ni Warren. Wala naman pala eh. Story maker ka talaga kahit kailan. Tatawa-tawang saad ni Rill na halatang inaasar si Warren. Nang akmang damputin na ni Warren ang bote, mabilis pa sa alas 4 na naiiwas yun ni Briggs na kasalukuyang katabi nito. Tumayo si Briggs at inasa-isa silang balingan. Guys, as what Warren said, we're here to celebrate Cruz Eater's birthday. 80? What the hell, Briggs? I'm not fucking 80. Putol ni Cruz kay Briggs na halatang galit sa sinabi nito. Pasimpleng natawa si Juan Miguel sa biruan ng mga kaibigan. Oh shit, I thought you're 80. One more Briggs and I will not hesitate to smash that bottle on your fucking head. Galit na wika ni Cruz habang masamang nakatingin kay Briggs. Sorry bro, I was just joking. Just don't mind it. Bumalik si Briggs sa pagkakaupo sa kainilapag ang bote kung saan ito nakalagay kanina. Natahimik ang isa't isa ng mga sandaling yun. Isa-isang tiningnan ni Juan Miguel ang mga kaibigan. Ni isa sa kanila ay walang kumikibo. Sunod-sunod siyang napapailing sa peking umubo para makuha ang atensyon ng mga ito. Hindi ba tayo magsisimula? Tanong niya sa mga ito. Kanina pa sana but Rill started it eh. Why me, Warren? Why you? Why don't you ask yourself? Enough guys, saway ni Juan Miguel sa mga ito dahil baka kung saan pa mapunta ang mga sagutang yun. Kung ano ang ipinunta natin dito, gawin na lang natin. We're friends, right? Hindi dapat tayo nag-aaway, dugtong niya. He's right, let's just drink. Total, ayun naman ang pinunta natin dito, di ba? Si Warren. Sabay-sabay silang tumango. Wala nang nagsagutan dahil ngayon ay abalang bawat isa sa mga alak. Nagkukwentuhan sila ng kung ano-anong mga bagay. Nagkaayos na ang mga magkakagalit. Ganito silang magkakaibigan. Nagkakaaway pero nagkakaayos din kapag Juan. Habang lumilipas ang oras, unti-unti na silang sinasapian ng espiritu ng alak. Si Juan Miguel ay ingat sa pag-inom dahil ayaw niyang pumunta sa bahay ni Claire na lasing. Balita ko, nag-propose ka na raw sa girlfriend mo. Maya-maya pa'y tanong ni Rill kay Juan Miguel matapos itong uminom ng alak. Juan Miguel smiled. Yup, I proposed to my girlfriend. At yung singsing na binili mo sa akin ang ibinigay mo?
Yep, and she like it. Sunod-sunod na tumango si Rel. Kayong tatlo, kailan kayo magpo-propose? Baka matagal pa kasi di ko naman nababalitaan na may mga girlfriend na kayo. May pagkasarkastikong tumawa si Rel habang nakatingin sa tatlo. Kay Cruz, Warren at Briggs. Agad na nagsalubong ang mga kilay ni Warren. Paano mo naman malalaman na may girlfriend kami? Minsan ka lang naman magpakita. Warren lap, huli ka na sa balita bro. May nililigawan kaming tatlo, si Cruz. Nakita ko palagi siyang pumupunta sa isang flower shop. Palagi niyang pinupuntahan yung owner nun. Don't deny it, Cruz. Natatawang tinuro ni Warren si Cruz at napapailing dito. At si Briggs, balita ko nililigawan mo raw yung sekretary mo. Shut up, Warren. Mas nauna ka pang magsabi kaysa sa akin. Naiiling na sabi ni Briggs saka lumagop nga ng alak sa sariling baso. Oh really? Then that's good. Akala ko pang habang buhay na kayong baka ikaw lang. Matatawa-tawang putol ni Cruz kay Rel. Agad na sumama ang tingin ni Rel kay Cruz. Hoy, may girlfriend na ako. But sadly, nasa malayo siya kaya hindi ko maipakilala. Mayabang ka. Hindi ako maasa na may magkakagusto sa'yo, Rel. Warren lap. Damn it! Sa gwapo kong ito, walang magkakagusto sa akin. No one is perfect, guys. Saad ni Briggs na nagpatingin sa kanila rito. Agree or not, but no one is really perfect. Lahat tayo pwedeng magustuhan at yan ang katotohanan. Sino bang nagsabi na perfecto kami? Tanong ni Warren. Katulad ni Rel, sumama rin ang tingin ni Briggs kay Warren. Hindi na nagulat si Juan Miguel. Mapang-asar talaga si Warren at yun ang katotohanan. Hindi umimik si Juan Miguel. Nag-uusap pa rin ang mga ito. Samantalang siya'y nagsasali ng alak sa baso pero hindi niya yun iniinom. Imbes, palihim niya yung tinatapon. May kasunduan silang magkakaibigan. Dapat lasing na sila. Yung tipong hindi na makakatayo dahil sa matinding kalasingan. Ayaw niyang biguin si Claire. Susunduin niya pa itong nasa wisyo pa sa bahay ng magulang nito. Nang tumagal, nalasing na ang mga kaibigan niya. Nakasubsob na sina Warren, Briggs at Rel sa lamesa. Samantalang si Cruz ay patuloy pa rin sa pag-iinom. Pakiramdam ni Juan Miguel ay medyo nalasing na siya. Sinubukan niyang tumayo at nang makatayo ng tuwid, napangiti siya. Juan Miguel, lasing ka ba? Napatingin na lang siya sa pinanggalingan ng boses at lalo pa siyang napangiti na mapagsino to. It's Cruz, mother. Hi tita, bati niya rito. And to answer your question, no, I'm not. Aalis na po ako. My fiancé is waiting for me. Sigurado ka ba? Kaya mo magmaneho? Yes po, hindi naman po ako lasing. Mukha nga eh. Sige na, umuwi ka na. Itong mga kasama mo, taob na. Binalingan niya mga kaibigan. Natawa na lang siya. Nang pati si Cruz ay nakasubsob na rin sa lamesa. Sunod-sunod siyang napapailing at nagpaalam na sa ginang. Nang tumugon ito, naglakad na siya palabas ng bahay nila. At habang naglalakad siya, may mga babaeng tumatawag sa kanya. Hindi niya pinansin ang mga ito at nagpatuloy na lang sa paglalakad hanggang sa makarating siya sa kotse niya. Binuksan niya yun at pabagsak na pumasok sa loob. Malalim na nagpakawala ng hangin mula sa bibig si Juan Miguel saka ini-start ng sasakyan. Akmang papaandarin na niya ang sasakyan nang biglang may kumatok sa pinto ng kotse niya. Nakakunot, noon niyang binalingan yun at bahagya siyang napaatras na makilala ito. Animo na wala ang espiritu ng alak sa katawan niya ng mga sandaling yun. Agad siyang bumaba sa sasakyan at hinila ito patungo sa kabilang gawin ng kotse niya para walang makakita sa kanilang dalawa. What are you doing here, Asante? Oo, si Asante to. You look shocked, Juan Miguel. I followed you. Masama ba? Nang aasar ka ba talaga, ha, Asante? Ilang ulit ko bang sasabihin yun na tigil-tigilan mo na ang pagsunod mo sa akin? Mahirap ba yun, ha? And stop following nor playing with me. Malapit na kami ikasal ni Claire at sana itatak mo dyan sa kokote mo. Kahit anong gawin mo, hindi mo kami masisira. Mapapagod ka lang. Ngayon pa ba ako mapapagod kung may nagawa na ako? Nangingisi nitong Saad. What are you talking about, ha? Nagtataka niyang tanong. Bakit ko naman sasabihin, ha? Hindi ako tanga, Juan Miguel. Pero sinisigurado ko na may umiiyak na ngayon. O baka may sumusumpa na sa'yo. I won't stop, Juan Miguel.
Hindi ako titigil dahil nasimulan ko na ang plano ko. Ayaw kong masayang ang lahat ng ginawa ko. Nanggangalit agad si Juan Miguel. Madiin niyang hinawakan ang braso ni Asante at pinanlisikan ito ng mga mata. Anong ginawa mo? Pasigaw niyang tanong. Ngumisi si Asante at binawi ang braso sa kanya. Secret, Juan Miguel, pero kung gusto mong malaman, hinawakan itong braso niya. At marahang pinisil at nangaakit siyang tiningnan. Kung gusto mo talagang malaman, let's have sex first. I want rough sex, Juan Miguel. Enough, Asante. Hindi mo na ako mauuto. Tumigil ka na sa kabaliwan mo dahil hindi ka na nakakatuwa. Hindi lang ako ang lalaki sa mundo. Marami pang iba. Lumayas ka na kung ayaw mo mapatay kita ngayon. Kung tatawagan mo ako, just call my number, okay? Basta ikaw, sasagutin ko agad. Hihintayin ko ang tawag mo, Juan Miguel. Nang akmang halikan siya nito, agad siyang umatras. Ngumisi ito sa kanya, saka umalis na. Tiningnan niya ito nang papalayo na ang bulto nito bago tuluyang bumalik sa sasakyan niya. Kung ano man ang ginawa ni Asante, hindi niya mapalalampasin to. Malalagot ang babaeng yun sa kanya kapag may ginawa ito kay Claire at hindi siya naniniwala sa sinasabi nito. Alam niyang kinukuha lang ng babae ang loob niya. Natuto na si Juan Miguel at hindi na siya magpapauto mula rito. Anak, ayos ka lang ba? Bigla na lang nagising si Claire nang marinig yun. Kalaunan ay sunod-sunod ang pagkatok sa pinto ng kinarurunang kwarto niya. Ano bang nangyari sa kanya? Inaalala ni Claire yun at naikuyom niya agad ang mga palad nang maalala ang nangyari. Naalala niya kung bakit siya nagtungo rito sa kwarto niya at umiyak na umiyak. Dahil sa matinding pag-iyak, hindi na niya namalayan na nakatulog na pala siya. Claire, tulog ka ba? Boses yun ng mami niya. Lumunok siya ng ilang beses saka nagsalita. Hindi na po, ma'am. Nasa ibaba na raw si Juan Miguel. Sinusundo ka na. Po, nandiyan na si Juan Miguel? Tila gulat niyang tanong sa mami niya at wala sa sariling napatayo sa kama. Oo, kanina ka pa niya hinihintay. Bababa na po ako. Magbabanyo lang po ako. Sige. Hindi na nagawang tumugon ni Claire sa kanyang mami. Bumaba siya sa kama at nagpatiuna sa banyo. Na makapasok ay pinuntahan niya ang lababo at tiningnan ang sariling refleksyon sa salamin. Bakas na bakas sa mukha niya ang matinding kalungkutan at isama na rin ang galit. Mariing napahawak si Claire sa magkabilang gilid ng lababo habang patuloy na iniisip ang sinabi ni Paulina kanina. Hindi siya naniniwala rito kanina pero habang naiyak siya, may pinakita itong pruweba at nakumpirma niya nang si Juan Miguel ito. Ayaw niyang maniwala pero mukha na niyang piyanse niya ang nakita niya. Sinong hindi maniniwala ron? Kitang-kita ni Claire ang kahubaran ng lalaking pakakasalan niya. Iniisip niya kung itutuloy pa ba niya ang kasal nila. Hindi siya nagdadalawang isip. Gusto na niyang tapusin ito. Hindi na namalaya ni Claire na sunod-sunod ang pagragasan ng luha sa kanyang mga mata. Napapailing siya at agad na naghilamos. Nang matapos, tinuyo niya mukha gamit ang tuwalya. Kinalma ni Claire ang sarili at sinabayan iyon ng pagbuntong hininga. Mi prometida, where are you? It's Juan Miguel voice. For the last time, she heaved a deep sigh, then exited from the bathroom. Bahagya niyang inayos ang sarili para magmukhang presentable kay Juan Miguel. Inalis niya rin ang bakas ng kalungkutan sa mukha niya bago niya binuksan ang nakandadong pinto. Mi prometida, nakangiting bungad ni Juan Miguel sa kanya. Ang aga mo naman yata. I promise you right, di ba? Kukuhanin kita ngayon hapon and look, hindi ako nagpakalasing. Let's go. Inangat nito ang isang kamay. Napatitig dun si Claire. Hesitant kung hawak ba siya o hindi. Ngunit hindi niya kaya. Parang ayaw niyang sumama rito. Natatakot siya. Nagpipigil lang siya ngayon pero sadyang galit na siya. At parang anumang oras, sasabog ang ulo niya. Pwede bang dito na lang muna ako kina mami at daddy? Tumalikod siya at naglakad pabalik sa kwarto niya. Naramdaman niya ang presensya ni Juan Miguel. Palihim na napairap si Claire sa kang umiwi. She never did that. Pero habang tumatagal ang oras, lalong nadagdagan ang galit sa kanyang kalooban.
What do you mean, may prometida? Are you okay? May nararamdaman ka bang kakaiba? Tell me para madala kita sa ospital. Huwag mong kikimkimin ang sakit na nararamdaman mo. Napangisi siya. Gusto nitong huwag kimkimin ang sakit na nararamdaman niya. Gustong humalakhak ni Claire. Walang alam si Juan Miguel sa nararamdaman niya ngayon. Parang gusto niyang kumuha ng kutsilyo at putulin ang kaligayahan nito dahil yun naman ang dapat gawin dito. Nagpakawala ng hangin si Claire mula sa bibig sa kahumarap kay Juan Miguel. I'm sorry, Juan Miguel. Hindi mo kailangan mag-alala dahil ayos lang ako. Halika na, huwag mo na akong pansinin. Maybe dala lang ito ng pagbubuntis ko. Peke siyang umiti sa lalaki sa kanilang pasan ito at naglakad palabas ng kwarto niya. Dire-diretso lang si Claire at nararamdaman niya ang presensya ng fiancé ng mga sandaling yun. Imbis na pansinin, nagpatuloy siya sa paglalakad hanggang sa makababa sa unang palapag ng bahay. Agad niyang dinako ang salas at nakita niya roon ang mami at daddy niya. Aalis na po kami, mom and dad. Dumukwang siya sa mga ito at hinalikan sa pisngi. Pagkuha na kinuha ang sling bag niya sa couch na iniwan niya kanina. Anong nangyari sa iyo, Claire? May problema ka ba? Nagtatakang tanong ng mami niya. She smiled. Wala po, ma'am. Hindi ko rin po alam ang nangyayari sa akin. Pagsisinungaling niya at tinungo ng pinto. Tinawagan pa siya ng daddy niya pero hindi man lang niya ito tiningnan. Na makarating sa pinto, bumaling siya kay Juan Miguel at nakita niyang kausap nitong daddy niya. Inis siyang napailing sa kadinako ang kotse nito sa labas. Pumasok siya at hinintay ito. Ano bang nangyayari sa iyo, Claire? Pwede bang sabihin mo ang problema mo? Pagkapasok pa lamang ni Juan Miguel, ayun agad ang tinanong nito sa kanya. Bumaling siya rito at ni isang emosyon sa mukha ay wala. Dala lang ito ng pagbubuntis ko. No, anong no? Kapag sinabi kong dala lang ito ng pagbubuntis ko, intindihin mo na lang. Sigaw niya rito. Hindi napigilan ni Claire na pagtaasan ng boses si Juan Miguel. Sandali pa itong tumingin sa kanya bago nito pinaandar ang sasakyan. Muli siyang napairap sa kabumaling sa labas para libangin ang sarili. Nako, nalaman na ni Claire ang skandal nila Juan Miguel at ni Asante. Ano ang gagawa ng aksyon ni Juan Miguel at matutuloy pa kaya ang kasal nila? Atin pong aalimin sa susunod na kabanata.